Oh, wala pa kayong scope and delimitation? Nako, madali lang yan. Sa video na to, magbibigay tayo ng template at techniques na pwede nyong sundan at mamaya magpapakita rin tayo ng actual example sa manuscript. Makikita mo, wala pang isang oras, tapos mo na yan. Baka nga 10 minutes lang, yari ka na. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Para saan ba ang scope and delimitation? Dito natin malinaw na sineset ang boundaries ng research natin. Oh, ayan na, dapat may boundaries. Para alam ng readers at ng panel kung hanggang saan lang ang i-expect nila sa study nyo. Baka mamaya masyado silang nag-e-expect sa study nyo, tapos madi-disappoint lang sila. Kaya dapat, sa una pa lang, sa chapter 1 pa lang, under scope and delimitation, malinaw nyo nang sinasabi kung hanggang saan lang kayo. Hindi yung pinatagal-tagal mo pa, pinaasa-asa mo pa, tapos hindi mo naman pala gagawin. O diba? May application sa real life ang research. At alam niyo po ba na ang scope and delimitation na isa sa pinaka-crucial na parte ng thesis? Maiksing part lang po yan, pero ang totoo, napaka-powerful niyan. Kasi yan po ang inyong magiging shield sa defense nyo. Yes po. Kasi sa scope and delimitation po natin tinatakpan lahat ng possible loopholes na pwedeng ma-spot ng mga panelists kapag nag-defend na tayo. Kaya kung ikaw ang naka-assign na magsulat ng scope and delimitation, seryosohin niyo po yan. Kasi sa inyo po nakasalalay kung ano ang mangyayari sa grupo nyo sa defense. Kapag nag-isa kayo sa defense, lagot ka. At kung ikaw naman po ang research leader, please, pakicheck pong mabuti ang scope and delimitation ng manuscript nyo. At syempre, mas maganda pa nga po kung buong grupo, lahat ng miyembro ng grupo ay magbe-brainstorming talaga para best quality ang ma-produce. Para maisip nyo talaga lahat ng possible loopholes sa thesis nyo. Tapos, mailagay nyo na dyan sa scope and delimitation. Para sa defense, mas safe na kayo. So ano po ba kasi ang mga inilalagay natin sa scope and delimitation? 4 na W. What is the scope of your research? Ano lang ang sakop ng research nyo? Where is the scope of your research? Hanggang saang place lang ang sakop ng research nyo? Who are the people involved in your research? And how many are they? Sino lang ang papakialaman nyo sa research nyo? At gaano lang sila karami? When is the scope of your research? Kailan o anong panahon lang ang sakop ng study nyo? Madali lang po, di ba? Doon na tayo sa actual example. Now, magpapakita po ako sa inyo ng actual example na mula sa research namin nung college. By the way, ang thesis po na ito ay naipresent namin sa isang international conference hosted by Thailand. And kasama rin po itong paper namin na naipublish as part of the proceedings ng conference. Kaya, huge shoutout po sa lahat ng mahuhusay at masisipag kong thesis mates. Sana yung sa inyo masisipag din. Oh, like and subscribe ka na. Baka di ka pa rin nakalike at nakasubscribe. So ito po yung title ng aming thesis, English Language Proficiency Curricula in Southeast Asian Countries. Tapos ito po yung ating mga mahuhusay na thesis mates. Shout out po sa inyong lahat. So sample naman po tayo ng scope and delimitation. Dito sa scope and delimitation, binanggit natin kanina, una, what? No? Ano yung sakop ng research natin? So nilagay natin dito, the determination of the country's English proficiency level was based only on the data provided by the EF English Proficiency Index, mainly for the year 2021. So, ito yung scope natin. Wala kaming ibang pinagbasihan ng English proficiency level kundi yung data lang na ibinigay ng
organization na EF, English Proficiency Index. Ito po ay isang organization na nagtetest ng English proficiency ng bawat bansa. Kaya kapag sa defense sinabi, bakit may reference akong nakita ang nakalagay na ang Pilipinas pala low proficiency sa English. Pero bakit sa thesis nyo nakalagay high proficiency? So ito yung panakip-butas doon. Kasi po, yung ginamit naming data ay yun lang nanggaling sa EF English Proficiency Index, no? So nakita nyo po, sobrang crucial ng scope and delimitation. Ano pa yung isang scope na sinabi namin? Mainly for the year 2021 lang po, no? Wala po kaming pakialam sa 2020, 2022, 2023 o kahit saan pa. 2021 po kami nag-focus, no? So, walang masasabi ang panelists. At ganun din talaga kasi para maging specific yung research. Ano pa yung sinabi natin? Sinabi namin dito na the research also focused on examining the English education curricula among Southeast Asian countries way back at least 5 years ago. This was to address the reality that the effects of a curriculum can only be perceived a few years after the implementation. So, ibig sabihin, kung 2021 yung kinuha naming data, minus 5, so that's 2016, no? 2016 pababa, yun lang yung mga kinuha naming data tungkol naman sa English curricula ng mga Southeast Asian country. Kasi yun po yung focus nito Pinagkukumpara namin yung English curriculum, yung English curricula ng mga Southeast Asian countries para makita namin kung ano yung features na meron yung isang bansa. Bakit magagaling yung mga citizens nila sa English language, no? Para ma-adapt din ng ibang countries. So ngayon, pinanggit namin na yung English curricula lang na ginamit nila noong 5 years ago yung aming i-examine. So, ibig sabihin, yung mga pagbabago, yung mga changes sa curriculum nila sa English education, example na nangyari noong 2018, wala na kaming pakialam doon. No? Doon lang kami nag-focus sa 2016. Kaya pag sinabi ng panelist, alam ko sa ganitong bansa, ganito yung curriculum nila kailan po yung nagbago? Baka po noong 2020 lang po yung in-apply. Ang sabi po dito sa scope and delimitation natin, mula 5 years ago papalik. Diba? So, napapatay, no? Nababawasan yung loopholes natin. Ano pa? Binanggit din natin dito na ito lang yung focus natin sa pag-examine ng English curriculum, no? Starting level of instruction, number of teaching hours, and teaching approaches applied. 3 aspects lang. So, ibig sabihin, hindi na namin pinakialaman yung ibang data, no? Halimbawa, kung ilan ba yung mga teachers, no? Hindi na namin yun pinakialaman. So, dyan lang nakafocus yung research. So, ganyan din po sa research nyo, no? Sabihin nyo lang po lahat ng specific aspects na naging sakop lang ng research po ninyo. Binanggit din namin dito na wala kaming data sa Brunei, Laos, and Timor-Leste kasi hindi sila nakapag-participate noong EFEPI 2021. No? Tapos, so yun, no? Yun na yung who. Kasi pagkatapos ng what, sinabi natin where, yun, Southeast Asian countries, yun na yung local area namin, binanggit natin. Tapos, who, sino lang yung mga kasali? Kasali lahat ng Southeast Asian countries pwera itong 3 na to kasi nga, hindi sila sumali noong EFEPI 2021. Pero ganun pa man, this study tackled the basic English curricula of the mentioned countries. Tapos, sinabi natin, kailan natin ginawa? September 2021 to March 2022. Para pag may nagsabi, bakit may reference akong nabasa na ganito pala yung nila, ganyan. Kailan po yung reference na yon? Baka naman po April 2023 lumabas, diba? Baka naman April 2022 lumabas. Hindi po yun namin sakop kasi po yung pinagkuhanan lang namin ng data ay yung mga references lang March 2022 pababa, yun lang yung naging available para sa aming data mining. Again, iba po kasi yung ginamit naming research design dito. It is data mining. It was data mining dahil pandemic po noon. Kaya hindi pwede kami makapag-survey, hindi kami gumamit ng mga interview. Pure data mining lang talaga. At ibig sabihin ng data mining, yung talagang naghuhukay, naghahanap ng mga references, credible references sa internet, sa books. Depende doon sa specific topic na aming nire-research. Ayos! Astig, di ba?
Kung kailangan niyo pa po ng tips para sa ibang parts ng research manuscript, punta lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Marami po tayong videos na step-by-step tutorial. Mula po yan sa pag-iisip ng title, ng topic, ganun din sa pagsusulat ng Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, hanggang sa defense nyo. At kung nakakatulong po sa inyo ang ating videos, don't forget to hit the like button and the subscribe button. Pindutin mo na rin ang bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. I-share mo na rin yung video natin na to sa inyong mga kaklase at kaibigan dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.